Walang makakahadang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. Nagagalak ang aking puso pagkapiling ka, O Diyos. O kay saya ng bawat araw pagkasama ka, Jesus. Ikaw lamang ang kasiyahan, ikaw lamang ang kagalakan sa puso ko, Jesus. Ikaw lamang. At sa habang panahon, hindi nangangamba, O Diyos, sa'yo ako'y nagtitiwala. Walang makakahadang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. At sa habang panahon, hindi nangangamba, O Diyos, sa'yo ako'y nagtitiwala. Walang makakahadang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. Ikaw sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, nanong pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, tinustos pa ng kulay itong buhay ko. Sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ating purihin. Sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Magising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus ang palagi purihin sa buhay ko. Sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Sayang si Jesus ay purihin, sayang siya ay sambahin, sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Gising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa
magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito po ang unang araw na magbabago po tayo ng oras at gayon din po ng araw. Dati-rati po ang live natin ay Miyerkules. Ngayon po dahilan sa mga programa po natin ay gagawin na po natin ito ng regular ng Tuesday. Hopefully, ito na po ang final na ating schedule. Ano po? Alas 7 po, sinisimulan po natin ang ating pong gawain, misyon at panalangin. Salamat po sa lahat na nakatutok ngayon. Kaya ngayon po ay meron tayong pag-aaralan. Ano? Pag-aaralan tungkol sa isang sekreto ng church planting. Ang aking title nga dito, God Gives Growth, or ang Diyos ang siyang nagpapalago. At binasa natin kanina yung ating pong passage na pasisimulan. Ano? At nandun po yun sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 hanggang 7. Pwede niyong basahin yung buong passage nito para lalo niyong maunawaan ito. Ano? Ito po ay sinulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Yan. At dito po makikita natin, unang-una, yung hiwaga ng church growth, paglago ng inyong mga simbahan. Ano? Akala po natin ang mga simbahan ay lumalago na dahilan lamang sa magagaling ang inyong mga pastor o ang inyong mga laiko. May katotohanan pero hindi po sapat yung aral na iyon. Dito po sa sinabi ni Pablo, unang-una po makikita natin na ang Diyos ang siyang nagpapalago. Pamaya-maya, didiscuss po natin yan. Alam po ninyo, ako po ay nakapaglibot sa South Korea at nalibot ko yung ilang malalaking simbahan. For example, ang Uido Full Gospel Church ni Dr. Yonggi Cho. Gayun din ang Yongnak Presbyterian Church. Gayun din ang Quang Lim Methodist Church. At marami pang iba. At talagang malalaki. Yun lamang Uido ay nung ako'y nandoon, around 700 to 900,000. Isang local church lang po yan, hindi denomination. Isang local church. Okay? At talaga pong napakalaki. At meron silang kanya-kanyang sinasabi, mga teolohiya nila kung bakit sila lumago. Pero dito po makikita natin sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito na hindi sapat yung teolohiya na kanilang binabanggit. Sapagkat si Pablo rin ang nagsabi, ang Diyos ang siyang nagpapalago. Alam po ninyo, dito sa Nueva Ecija ay talagang rice granary tayo. At kung kayo mahilig mag-obserba sa mga pagtatanim, sa mga bukirin, makikita po natin na talagang yung bukid ay ginagayak, kailangan may tubig, natubigan, at pagkatapos ito ay aararuhin, susuyurin, hanggang sa maging handa ito sa pagtatanim. At later on, hindi lang basta pagtatanim, later on ay lalagyan nila ito ng pataba at pesticide o kaya naman tatanggalin nila ito ng mapanirang damo. So ito ay trabaho ng mga magsaka. At dito sa ating passage sa gabing ito ay sinasabi na ang Apostle Paul ang siyang church planter. Siya yung naghasik, kumbaga siya yung nagtanim. Yun ang sinasabi niya, termino niya yan, Siya yung nagtanim. Ibig sabihin niya, siya yung evangelist o siya yung nag-share ng gospel, ng mabuting balita doon sa kung saan man siya tinawag ng ating Panginoon. Dito sa case nito sa Corinto. Ang Apostle Paul, siya po ang church planter. Pero sinasabi din niya, sa bandang huli, ay si Apollos. Si Apollos daw ang siyang nagdilig. Ang ibig lang sabihin noon, siya yung pastol. Ano bang ginagawa ng nagdidilig? Siyempre, may diwa ito ng discipleship. Ayan.
sa ating kultura, sa ating pong kalagayan ngayon, sa ating mga simbahan. No? Ito po ay discipleship. Paano natin tinuturuan ang ating mga miyembro para lumago? Lumago sa kanilang pananampalataya, sa kanilang espiritualidad. Yan. Tinuturuan ba natin sila na manalangin? O, yung tunay na panalangin? Hindi yung basta maisip lamang. Of course, mayroong iba't ibang klase ng panalangin. Ang sabi ko nga, ang common denominator dito dapat yung ating pananalangin nasa ating puso at ang ating focus is sa ating Panginoon. Ang mahalaga, marunong kayo manalangin. Yan ang unang-una. Pangalawa, ay naturuan ba natin sila na dumalo ng regular sa mga simbahan? Ngayon, may pandemic, kaya minsan hindi na tayo nakakapunta. No? Okay, sabihin natin dahilan sa edad natin, yung mga bata, o kaya naman yung mga elderly natin, bawal ayon sa protocol, bawal pumunta ng simbahan. So sabihin natin okay sa ngayon, ano. Pero mayroon namang mga online na pagsamba. Okay? Sa online na pagsamba, sumama tayo. Okay? At para makumpleto yung ating pagsamba, ipadala nyo sa inyong local church yung inyong mga offering. No? Hindi kumpleto kayo nanalangin. Kinakailangan kayong magkaloob sa inyong local church sapagkat yung local church nyo ay nabubuhay dahilan sa inyong pagtangkilik. Okay? So, sinabi natin, una, kinakailangan marunong manalangin. Turuan natin silang manalangin. Pangalawa, dumalo sa ating mga sanktuaryo. Para sila ay lalong matuto at malapit sa ating Panginoon. At kung hindi sila makakarating, gamitin ang social media. Kamukha ng ginagawa natin ngayon. Pangatlo, ay magbasa ng regular, ng banal na kasulatan, ng Biblia. Kayo ba nagbabasa araw-araw ng salita ng Panginoon? O sabihin natin, wag ng araw-araw. Linggo-linggo. O sabihin natin, monthly. Mahalaga kayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay nagiging gatas at sustansya ng ating pananampalataya. Kaya, hinihimok po namin kayo. Kayo man ay laiko, pastor na tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. At pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, mga minamahal mga kapatid, ay marami tayong natuhan, no? Lumisan yung sakit sa puso, natatanggal ito dahilan sa pinapasipay tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita ng Panginoon. Kung tayo naliligaw, gusto natin ng direksyon sa buhay, magbasa tayo ng banal na kasulatan. I assure you, tuturuan tayo ng ating Panginoon. So malaki ang tulong ng banal na kasulatan. Basta magbasa lang po tayo. Magbasa po tayo. Yung kapitbahay nyo, kailan nyo binati? Baka naman binati nyo, pero pasangil, ika nga, no? Kuminsan may meron tayong ugaling talangka. Alam nyo ba yung talangka? Inihila natin pababa yung ating kapitbahay, yung ating mga mahal sa buhay, o kaya naman sa trabaho, ano? At may talangka mentality tayo. Instead na itulak natin sila pataas, hindi, gusto natin silang hilahin pababa. It's because of the professional jealousy. Pero ang salita ng Panginoon, tuturuan tayo ng mga bagay na maganda upang sa ganon, sa halip na makasakit tayo sa ating kapwa, ay tutulungan natin sila, mamahalin natin sila sapagkat sila'y kapatid din natin. At sila ay tinawag din ng Panginoon. Who knows, baka dumating ang panahon, siya ang kailangan mo, kapatid. So, yan, kailangan po nating isipin yan at ituro sa kanila. Pangapat, magkaloob po tayo ng regular sa ating iglesia. Hindi makukumpleto ang inyong pagsamba pag wala po kayong kaloob, no? Sapagkat yan ay kailangan ng ating iglesia lokal. Kasi kung hindi nyo tutulungan ang iglesia lokal, darating po ang panahon
na yan po ay babagsak. I assure you, nakakita na po akong ganyan sa California. Ito po ay pinakamalaking simbahan sa California that time. Ang founder po nito ay si Robert Schuller, Dr. Robert Schuller, kung natandaan nyo, yung Crystal Cathedral. Ang laki-laki po nito. At napasok po ako dito ng ilang beses. Pero alam niyo po ba, dahilan sa kakaunti na lang ang sumusuporta doon sa simbahan na ito po ay nagsara. Nagsara po itong simbahan na ito at ibinenta po sa ibang pananampalataya at pinalitan ang pangalan. Hindi na ngayon Crystal Cathedral. Ngayon na ay Christ Cathedral. In one sense, gumanda yung pangalan. Pero, ang ibig ko pong sabihin, dahil sa kulang ang sumusuporta, ang suportang tinatanggap ng iglesyang ito po ay nagsarado. Marami pong ganyan sa iba't ibang lugar sa California. Sila ay nagsarado sapagkat kulang ang sumusuporta sa misyon at gawain ng Panginoon. Kaya wag niyo sabihin na, mayaman ang iglesia namin. Yung mga miyembro ko, mayayaman. Alam po ninyo, kailangan po ng suporta ng bawat isang miyembro ang iglesia lokal. Hindi lamang po yun sa structure po namin sa Methodist, hindi lamang sinusuportahan nyo ang iglesia lokal. Kasi ang iglesia lokal naman, sinusuportahan niya ang distrito upang sa ganon ay maipagpatuloy ng distrito ang kanyang misyon. Gayun din ang distrito, sinusuportahan niya ang annual conference, ang central conference hanggang sa general conference. So it's very important na tayo po ay magbahagi ng pagpapala ng Panginoon. Total naman, pinagpala kayo ng Panginoon, di ba? Another thing, tanong ko po sa inyo, kayo ba'y nagbabahagi ng inyong karanasan at pananampalataya? Yan. Hindi lamang doon sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, kundi maging yung mga nakakilala sa Panginoon. Share natin. Ang tawag natin doon ay edification o kaya naman ay pagpapalakasan sa isa't isa. Malay nyo, yung kapatid na yon ay hopeless pala, depressed pala, dahil sa karanasan mong binahagi, lalakas ang kanyang loob. O kaya naman yung kapatid na yon ay hindi nakakilala sa Panginoon, pero dahilan sa iyong pananampalataya, dahilan sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan, who knows, na siya tumanggap sa ating Panginoon. Sa aking karanasan, pag ako'y nagbahagi ng salita ng Panginoon, hindi ito bumabalik sa atin ng walang kabuluhan. Darating ang panahon, maaring hindi bukas, maaring hindi sa isang linggo, sa isang buwan. Someday, ito'y babalik. Who knows, baka dahilan sa inyong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, makakilala sila sa ating Panginoon. Meron pong nagbahagi sa akin ng maraming religious tracts, evangelistic tracts. Sabi nung isang pastor, yung isang pangyayari, meron sila nabahagi ng tracts, no? At tumanggap sa Panginoon yung lalaki na yon hanggang sa later on, dahilan din dito ay nagpastor siya. Mga minamahal mga kapatid, basta i-share natin ang ebanghelyo. Who knows? Ang Panginoon ang siyang magpapalago sa kanila. Tama po ba yan? Amen po yan, di ba? Mga minamahal mga kapatid, dito po makikita natin ang sinasabi dito na ang Panginoon Diyos ang siyang nagpapalago. Sa English the Lord God is causing the growth. No? Katulad ng mga sakahin, mga halaman, no? Hindi naman natin alam paano lumalago. Ano? Binigyan nga natin ng tubig, ang pataba. Of course, sabihin natin dahilan din dito. Pero sa ating mga mananampalataya, kaya tayo lumalago. Dahilan sa biyayang galing
sa ating Panginoon. Yes, it's because of the grace of God. So, ibahagi po natin at gawin natin ang magagawa natin upang maibahagi natin ang Ebanghelyo, magdisipulo tayo. I assure you, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, sa kanila, lalago din sila sa pananampalataya. Ang maganda rito, habang ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ikaw din lumalago sa iyong pananampalataya. Di po ba ganyan inyong karanasan? This passage is challenging all Christians to be humble. Maging mapagkumbaba po tayo sa ating pagmisyon, sa ating ministeryo. Huwag nating angkinin ang lahat ng karangalan. Although we do something in the kingdom of God, still at the very end, let us offer our victory and successes to God who gave us growth. No? Lahat ginawa natin, pero sa bandang huli, yung ating pagtatagumpay, i-offer natin, no? Ibalik natin ang kalwalatian sa Diyos. Sapagkat ito ang nararapat, sapagkat tayo ay sabihin nating alipin lamang ng Diyos. At ang Diyos ang siyang magpapala sa lahat ng ating gagawin saan man tayo tinawag ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Created all these things we called our own, from the mighty to the small, the glories in them all. It's God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call the known, and all the best and worst of man won't change the Master's plan. It's God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire. It's God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God
serve its truest praise for God and God alone. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Ngayon naman po ay magbabasa tayo ng mga prayer request mula sa social media, especially po sa ating pong Facebook account. At tayo po ay nakikiramay sa sambahayan ng mga baroga at mga rason, sapagkat si Lolo Loreto Baroga ay sumakamilang buhay na, at ang ating pong masasabi ay nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon, magkaroon kayo ng peace of mind, comfort, at lahat naman po ay minsan talagang hindi natin alam kung kailan kukunin ng Panginoon ng bawat sa atin. So, kami po dito sa Misyon at Panalangin ay nakikiramay po sa inyo. At siyempre sa lahat ng mga may mga yumao, mga kabotahe, umali, meron din pong yumaong apo sila, at tayo po ay nakikiramay din. At nilagay po natin yan sa ating pong PowerPoint kanina. At siyempre ating binabati din ang mga nandito sa atin sa social media, ang mga prayer warriors natin. Ayan, si Marites Domingo Enriquez, Myros Quizon, Lira Flor Razona Rosena, Rosan Razon. Ayan. Si Gloria Miranda, si Ruth Tomicos. Ayan. Meron pa bang nakalimutan? Baka tayo'y
may mga katampuhan pag hindi natin nabati. Ano. Anyways, salamat po sa inyong pagsama sa ating pong programa sa gabing ito. Ano po? At ito po ay magpapatuloy na every Tuesday ho. Tuesday, 7 o'clock. At gumagayak po ang ibang ating episodes at sa ibang episode po ay meron tayong interview na gagawin. Ano po? Yung mga nagdaan sa pagmimisyon, ano ho, ay imbitahin natin sila sa ating programa upang magbahagi sila ng mga inspirasyon sa bawat isa sa atin. Ano po? Mga minamahal mga kapatid, isang gawain po na gusto kong i-share na sa inyo. Ang ating pong misyon at panalangin ay magkakaroon po ng isang parang membership club, ano, isang order of prayer warriors or something. Ano. Yung ibig sabihin, pagsasama-sama ng mga mananalangin at supporter ng ating pong programa, Misyon at Panalangin. At kung kayo po'y nahanda na sumuporta religiously sa gawain natin, i-PM nyo lang po ako at bibigyan ko po kayo ng information. Ayan. So, sana po ay makasama namin kayo sa gawain sa susunod na mga linggo. Ayan po. At kung kayo may mga prayer request, kahit hindi po Tuesday, i-post nyo lang po dito o kaya i-PM nyo ako. At sa ating pong pananalangin ay babanggitin po natin sa Panginoon ang inyong mga prayer request. Ayan. So sa gabing ito ay nagpupuri at nagpapasalamat tayo sapagkat yung mga pinakita natin sa ating slides ay alam kong bago natin ito pinapanalangin ngayon ang Panginoon ang siyang nagbasa na at talagang pinakinggan na yung ating mga prayers. Amen po ba? Sagot nga naman po kayo dyan kung kayo nakikinig pa sa akin. Amen po ba? Yan. So kung wala po kayong iba pang mga prayer request, tayo po ay mananalangin para doon sa mga nandun sa slides at siyempre kayo din mga nandito ngayon sa live broadcast ng Misyon at Panalangin. Alam ko meron kayong prayer, bagamat hindi niyo pinost dito. Okay lang po yan. Alam ng Panginoon ang inyong prayer request. At sasamahan ko po kayo sa inyong pananalangin. At tayo po ngayon ay manalangin sapagkat naniniwala tayo, prayers can move mountains. Prayers can move mountains. Let us pray. Heavenly Father, salamat po o Diyos sa iyong pag-iingat sa bawat sa amin. Salamat po sa ebanghelyo na aming pinagbulayan sa gabing ito. Salamat po o Diyos sa salita ng Panginoon at nawa o Diyos ang hiwaga ng paglago ay aming masumpungan at may bahagi sa aming kapwa. Lord God, kami po ay nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot at ikaw ang tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, kung kami po ay nagkukulang, nakakasala sa iyo sa pananalita, sa pagsusulat, sa pagkilos namin, sa aming pag-iisip, Lord, patawarin mo po kami. At sana po, O Diyos, ay akayin po kami sa kabanalang gusto mo para sa amin. Nagpupuri at nagpapasalamat kami, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa amin sa nagdaang linggo. At naniniwala kami, O Diyos, patuloy mo kaming pagpapalaing sapagkat patuloy kaming nagtatapat sa iyo. Aming pinagpapasalamat, O Diyos, ang lahat ng may kaarawan, mga nagdaraos ng kaarawan sa linggong ito, at gayon din, O Diyos, sa mga nagdaraos ng anibersaryo. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, at ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga birthday wishes. Inihiling po namin, O Diyos, na patuloy ka sa aming buhay at patuloy ka, O Diyos, na mag-ingat sa bawat sa amin. Hinihiling po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito na ikaw ang magbigay ng kapayapaan at ng comfort sa mga kapatid namin na yumao ang kanilang
mga mahal sa buhay. Lord God, naniniwala kami na Ikaw ang tumawag sa kanila, kaya bigyan mo po ang aming mga kapatid na ito, ang mga baroga, kabutahe, umali at mga rason. Bigyan mo po sila ng kapayapaan sa gabing ito at sa darating pang mga araw. Hiniling po namin, O Diyos, na patuloy ka na magpagaling sa mga kapatid namin na mayroong karamdaman. Yung may COVID-19, yung may sakit na nasa ospital, yung nasa mga tahanan nila. Lord, pagalingin mo sila. At yung mga nalulungkot, nalulumbay, dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw ang magbigay sa kanila ng kapayapaan. Dinadalangin din po namin ang mga prayer request ng aming mga prayer warriors sa gabing ito na sumusubaybay kasama naming nanalangin. Anuman, O Diyos, ang kanilang kahilingan sa iyo ngayon, naway pagkaloob mo ang mga ito. Maaring pagpapala, pera, trabaho, pag-aaral, magandang relasyon. Nawa, O Diyos, Ikaw ang makinig sa kanila at pagpalain mo sila, O Diyos. Dinadalangin din po namin ang aming mga paaralan, ang WDS, ang Wesleyan, ang UTS, ang Harris, ang Bishop Han, ang Chosen Christian School at lahat ng mga paaralan na kung saan ay naguhubog ng mga maglilingkod sa iyo sa hinaharap. Lord God, amin pong nilalapit sa iyo, O Diyos, ang anak ni Marites Enriquez. Nawa ay maayos na ang kanyang mga papeles. Lord God, amin pong nilalapit sa iyo ang mga misyon ng iglesia, hindi lamang po dito sa Cabanatuan City, kundi sa Northwest Nueva Ecija District, sa Metropolitan District, sa buong komperensya ng Middle Philippines Annual Conference at saan man sila naroon, O Diyos, sa kanilang distrito, ang kanilang local church, nawa magtagumpay sila sa pamagitan ng iyong pagkalinga, sa pamagitan ng iyong grasya, O Diyos. Naniniwala kami sa gabing ito na pinakikinggan mo ang aming samo at daing sa iyo. Meron po kaming mga panalangin na hindi mabigkas ng aming mga labi. Ngunit alam po namin, O Diyos, bago namin ito idulog sa iyo, pinakinggan mo na ang mga ito sapagkat hiniling namin alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.